Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Silang, Cavite. Siyam na sasakyan dito ang napinsala kanina ng araruhin ng isang truck. Siyam po ang sugatan. Nawalan umano ng preno ang nakadisgrasyang truck bandang alas 10:30 kaninang umaga. Nangyari ang insidente sa Tagaytay, Santa Rosa Road. Sa boundary po iyan ng Silang at Santa Rosa, Laguna. Pababa sa Santa Rosa ang truck na galing Tagaytay at may kargang pakain para sa hayop. Kasama sa mga nadamay ang 3 tricycle, 2 kotse at tig-isang motorsiklo, van, SUV at AUV. Kasama sa siyam na sugatan ng isang minor de edad at isang buntis. Dinala sila sa ospital. Tumama naman ang isa sa mga naararong sasakyan sa bakuran ng isang karinderya. Bumigat ang traffic sa lugar habang inililipat sa ibang truck ang karga ng naaksidenteng truck at itinatabi ang mga inararong sasakyan. Nadat na natin kaninang nakatabi ang mga sasakyang nadamay sa karambola rito sa Silang para hindi na makabigat pa sa daloy ng trapiko. Mga kapuso, ito lamang yung isa sa mga naging bakas ng nangyari aksidente. Humiwalay po ito sa likurang bahagi ng L300 overhead. Naglilikha ho ngayon ng mabigat na daloy ng trapiko ang aksidente na bagaman kanina pa nangyari ay mabagal ho yung usad ng mga sasakyan. Pinakikita ko po sa inyo isa-isa, mga kapuso, ang itsura ng mga kotseng nadamay nang mawala ng preno. Ito pong truck ng mga patuka. Sa mga sandaling ito, mga kapuso, dumating po yung responde at dahan-dahan nilang itinatransfer yung sako-sakong patuka dito po sa truck na ito para tuluyan ng maialis at hindi na po makasagabal pa sa daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Kaugnay po ng disgrasyang yan, kumusta na update? Mga kapinanting na live ang investigator on case ng Silang Police, si Police Staff Sergeant Aris Mendoza. Sargento Mendoza, magandang hapon. Welcome sa QRT. Unang-una sir, latest po sa isinasagawa ninyong investigation. Sa ngayon po, yung ating pong mga injured person ay kasalukuyan po nasa Qualimed at under treatment. Ayon naman po sa mga doktor ay nagtamo lang po ito ng mga minor injuries. Anong klaseng mga minor injuries? Yung iba po ay may mga bruises, tsaka yung iba ay may tama ng laceration. Nagbago ho ba yung bilang? Tumaas sa Sargento? Hindi naman po. Nananatili po siya sa Yes po. 6? 6 pa rin? Bali po ang injured po natin ay 10. 10 na po? 10 na po. Okay. Yun hong pagpapagamot nito mga biktima ng aksidente, sinugot na po ba nung nakadisgrasya sa kanila, Sargento? Ayon po naman doon sa coordinator nila, sinasagutan naman po lahat ng gastusin doon sa mga medical expenses. Okay. Alamin po namin kung nasaan kustodiya po ngayon yung driver ho nung truck na nakadisgrasya. Sa ngayon po ay nasa kustodiya po namin yung truck habang iniimbestigahan po namin yung pangyayari. Anong mga kaso, Sargento? Ang maaari po niyang karapin ay reckless imprudence resulting to damage to property and multiple physical injuries. Batay po sa paunang ulat ay nawalan daw siya ng preno. Bumebenta ba itong kanyang dahilan sa inyong investigasyon, Sargento? Sa mga ganong sitwasyon po, iniimbestigahan po natin yan ng maigi kung may tuturing po ba natin na human error or mechanical failure. Pero sa kanyang kwento sa inyo, Sargento, mula ho saang parte ng highway na ito nagloko o naramdaman niyang hindi kumakagat yung kanyang preno? Kung totoo man yun, Sargento. Ayon po sa kanya, mula pa po sa taas, kung mapapansin po natin yung karsadang ito, downhill po siya. Nung pagdating po niya rito, medyo marami na po yung sasakyan na sinusundan niya. Di umano, iniipilit na niyang iniiwas. Sa ganun. Pero yung ulo ng truck, yung tractor head, Sargento, mukhang ito ay recondition bago ho, ano? Opo, maaari. Parang repaint din po siya. Parang repaint. Saan po siya galing at saan po siya patungo? Patungo po siya ng mula sa gawin ng ating dito sa Silang, papunta po ng Santa Rosa City. Magdi-deliver ho? Yes. Tapos saan ho siya galing, Sargento? Sa ngayon po, hindi pa po natin ninalaman. Itong lugar na ito, Sargento, nag-cover na rin kami recently lang dito. Aksidente rin, nawala ng preno. Anong paalala niyo muna sa ating motorista? Para po sa kanila, bago po natin gamitin at pagkatapos gamitin yung sasakyan, lagi po natin i-check yung ating mga sasakyan, yung tinatawag po natin blow baguettes na tinatawag. At iwasan po nating umilit ang ating ulo dahil ito pong mapapansin po natin yung karsada, medyo maliit po siya kung i-compare po natin sa iba. Then yung volume ng sasakyan masyadong marami. Dahil ito po'y daanan na patungong Maynila at saka sa papuntang Tagaytay. Sa mga sandaling ito, Sargento, makikita natin, mabigat to, ang daloy ng trapiko, pababa ng Manila at saka yung papuntang Tagaytay. Ano ho ang expected time ninyo maialis yung mga sasakyan na ito? Ito pong kasalukuyan po natin inaalis yung karga ng truck para maihatak po natin palabas. At saka nag-iintay po tayo ng mga towing para bumatak dun sa mga
mga sasakyan na nadamay sa aksidente. Saan magmumula sa rento itong mga towing services natin? Yung iba po galing pang Maynila, yung iba galing pa ng yung iba malalapit naman po pang gagaling. Okay. So yung mga sakay ho niyan, pati na ho yung mga hindi nasaktan, nasa presinto ho ba ngayon? Yung iba po nasa ospital, kasalukuyang kausap din po ng coordinator nila para doon sa hinihingi nilang damages doon sa mga nasira nilang sasakyan. Sa rento, wag naman thickly populated, tsaka congested itong area. Nung binabanggit itong pababa na ito, may mga bahayan pa. Wag naman sana, paano kaya ang magandang gawin ho natin ng pulisya, ng lokal na pamahalaan? May mungkahi ho ba kayo, baka mamaya naman sa bahay tumama at sa lutsurin ho itong mga residential area sa ating paligid? Po, pinakamaganda po niyan, maluwagan po natin yung karsada. Ayun, Then magkaroon ng tamang pedestrian lane or kung maaari, yung pong ating tinatawag na footbridge. Yes, sir. Para po makaiwas din tayo sa Sa traffic sector po ng inyong departamento, Sarento, nakakailang insidente po ng disgrasya nakakapagtala kayo dito sa lugar na ito? Dito sa lugar na to halos araw-araw nagkakaroon ng aksidente dahil nga po sa mga volume ng sasakyan at saka palusong po yung karsada. So hindi natin maiiwasan, mayroong balasubas na nagmamaneho, talagang disgrasya ang mangyayari. Kadalasan po, anong involved ng mga sasakyan dito? Usually mga truck kasi ito dinadaanan talaga po ng mga truck ng mga kargado siya na mabibigat. Marami rin sa ating mga kababayan dumadayo ho diyan sa Tagaytay. Paalala niyo ho, pasamantalahin niyo ang pagkakataon. Paalala po sa ating mga motorista, ugaliin po nating i-check yung ating mga sasakyan pagkatapos at bago natin gamitin para makaiwas tayo sa disgrasya. Iwasan din po natin yung uminit ang ating ulo habang nagmamaneho. Magpapasensya po tayo dahil sa dami po ng dumadaan dito at makaiwas po tayo sa disgrasya at sa anumang sakuna. Mga kapuso, ang investigator on case mula po sa Silang PNP, si Police Staff Sergeant Aris Mendota. Sarento, maraming salamat. Magandang hapon po.